guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo ang ating mga duties. Duties in life, duties in everything, duties every day, duties every weekend, or basta, ito yung mga ganap ko madalas. Ito yung madalas kong gawin kahit hindi ako nagba-vlog. Ito naman, ginawa ko lang tong vlog na to para i-share sa inyo kung paano ko nga ba, hindi paano pala, kung ano yung ginagawa ko, kung paano ako maging mami sa umaga, maging vlogger sa tanghali at hapon, maging tindera sa gabi. Actually, pagiging tindera, hapon hanggang gabi na yun eh. Tapos, pagdating ng gabi, may tutor pa. Tapos minsan, dire-diretso yung mag-aasikaso kay God kasi mag-dinner, gagawa ng assignment, and everything. So, kung tatanungin niyo ako paano ko yun nagagawa, hindi ko din alam. Panoorin niyo itong vlog na to. And ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko pa siya napagkakasya. So, hindi naman ito, kung itong vlog na to, abutin ko ng 30 minutes, 40 minutes. May mga cut na yun, siguro ang maximize lang, siguro mga 3 hours ko siyang ginawa, pero putol-putol. Actually, kakatapos ko lang maglaba. And ginagawa yung area namin, kung mapapanood niyo yung vlog ko na nakapaglaba ko ng uniform ni Gab, ginagawa yung place namin nun, ginagawa yung lugar namin nun. And ngayon kasi nakatambak, kaya hindi ko na din share sa inyo. Although, dun ako sa CR namin naglaba. Kaya lang sobrang sikip talaga since andun yung washing machine namin, hindi ako makagalaw, and hindi ako makapag-set up ng camera since ako lang yung mag-isa. Kaya, pinili ko na lang na wag mag-film. So, hindi ko na lang share inyo. Pero, kapag laba ko, binilang ko yung hanger ko kasi na-experience kong mawalan ng damit. Pero, naibalik naman siya after ilang araw. So, meron akong 38 na hanger. Yung dalawa dun sipitan, which is andun yung brief ni Gab, medyas ni Gab, mga underwears ko. And then, yung 36 yun na, kasama ko sa nilaban ay yung mga uniform ni Gab. So, in terms ng mga uniform ni Gab, hindi ako nagwa-washing. So, kaya dumami ng ganun kasi hinandwash ko na din yung mga damit kong panglakad kasi kailangan every weekend, every Thursday, hanggang may day off ako, kailangan pang-alis outfit ako since nagbablog ako pag pupunta ako ng QC, pag work ako sa QC, ganun yung mga naging outfit ko. And kung mapansin nyo, ayan, isa sa mga lilinisin natin. Kumbaga parang general cleaning ang atake ng vlog na ito. Hindi, share ko lang din sa inyo yung mga ginagawa natin. So kung makikita nyo, itong background na to, every time na nag-i-intro or nagbo-vlog ako, nakikita nyo siya. Kaya I decide na i-empty ko na lang to since hindi pa natin magawa ang room decoration or ang make room decor o ano bang tawag doon? Makeover sa room? Room makeover? Kahit ano pang tawag dyan, be. Ano, hindi ko pa siya magawa since kailangan ko ng medyo may budget doon para magawa. And since tight pa tayo sa budget, hindi ko pa siya magagawa. Kaya, realistic ako kung ano pa yung kayang i-vlog na may allotted budget pero sapat lang, hindi yung sobra-sobra. So, tatanggalin ko na din tong jacket ko. Actually, may isa pa akong ganito dito. So, pwede ko naman siyang dito ilagay na lang. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Pwedeng dyan ko na lang siya ilagay. Pero, para lang maganda. Wait lang. Ipapakita ko sa inyo. Kasi wala tong laman eh. Kaya, ganito girls. Yan. So, wait lang guys. Oh, di ba maganda? Di ba malinis siya tignan? What more pag meron na yung mga decoration? Di ba? So, lalagay na lang muna natin dyan yung jacket. And ito yung sinasabi ko sa inyong isa. Naninibago talaga ako sa buhok ko kasi parang hindi siya bagay. So, ito naman yung isa. Yan. Ito yung kabilang lagayan or parang isang organizer. So, eto, bakit hindi ko ito natatanggal? Kasi ito yung parang nagsisilbing laundry basket ni Gab. Kasi binubukod ko yung mga uniform niya, yung mga puti niya, para dito ko siya ilalagay. Tapos ano to ang kanyang baunan, tapos ang kanyang payong, tapos ang family picture namin. And itong area na to, ito yung area ng mga bag ko. Ayan, yung nilagyan natin ng cortina kung maaalala nyo. Diyan nag-start ang ating room decoration. So, iniipitan ko yan para hindi dumikit din sa electric fan. And, ito naman yung area ng ano ko. May basahan dito kasi pinunasan ko yung
Durabox ko. So, ayan, nandito yung mga medicine, tas ito naman yung mga skincare namin, yung mga hygiene care namin ni Gab. May tumbler tayong Sanis. Ayan. So, malinis naman yung area na 'to, and sobrang ano lang naman, sobrang sakto lang naman yung space na meron kami dito sa bahay na 'to. Pero, so far goods naman, nakakagalaw naman tayo ng maayos. And dahil tapos ko na 'tong ayusin, ayan, kasi nakapag-prepare naman ako kanina, eh. Natapos tayo maglaba, check. Ayusin 'to, check. And itong area na 'to, check, yan. Yan yung magiging silbing sampayan na natin. And at next natin gawin ngayon ay yung ano, yung study area ni Gab na kung saan kailangan natin siyang punasan, kailangan natin siyang ayusin kasi nagiging ano niya din 'to, nagiging kainan niya din 'to. So, ito yung ano, study area ni Gab. So, tatanggalin muna natin yung mga books niya dito. So, punasan lang natin. Ayan. Kasi meron dito ano, alam mo isa lang din sa stress ko, yung ano, yung buhok ko kasi pakalat-kalat. Hmm, kalat-kalat siya. So ito, yung nasa area, yung maleta ko, nakalabas na din siya. Tinanggal ko siya dun sa may taas. 'Di ba dati dun yung nakalagay sa may taas, pero ngayon, hindi na. Ito mahalaga kasi dito ko sinasanay si Gab na mag-ano, mag-aral talaga, tsaka dito din siya kumakain. Kaya nga naiinis ako 'pag ano, may nakapatong na iba dito na hindi related sa school niya, eh, kailangan dapat related lang sa school niya. So, meron pa tayong kukunin na ibang gamit. Ayan, so plano kong ano, bumili ng mga lagayan ng ano ni Gab, ng mga materials. So, ayan, lagyan natin yung puzzle niya dito, ang kanyang mga tracing pad. That's really important kasi 'pag nag-school siya, nag-aral-aral siya dito talaga. So, yan lang naman yung study area ni Gab na kailangan palaging linisin kasi 'pag hindi, be, para na 'tong ano, hindi na 'to study area. Nakaka-stress yung buhok ko, oh, kung saan-saan mo siya matatagpuan. Nakakaloka kung saan-saan mo siya makikita, saan-saan mo siya mahanap. Nilagyan ko 'to ng sapin kaso hindi din nag-work, hindi din bumagay. So, hindi ko din ano, nabetan since nadumihan siya. Unlike 'pag ito, 'pag may dumi, 'pag pinunasan mo siya, matatanggal. Eh, ayun, nagmamantsa talaga siya. So, tinanggal ko na lang, binalik ko na lang din siya sa dati. So, 'di ba, sobrang bilis lang, be. Kasi yung iba dito na-prepare ko na talaga, eh. So, para dire-diretso ang ating vlog, magtatagal lang naman tayo sa ano, sa mga pagpaplantsa, pagtutupi, tapos pag-aayos ng gamit nila, and everything yun. Ganun pa yung mga gagawin natin. O, di ba? Tapos ipapakita ko sa inyo yung nilabhan natin. So, yan yung area namin. And ito yung sinasabi ko sa inyong nilaban ko. Oh. Be, umulan kasi ng malakas. As in, super ang rain. Buti na lang na ipasok ang ating mga, ano, tawag dito, ang ating mga nilaban. So, ito yung dalawang sipet. Diyan yung mga brief ni Gab. Yan, tapos ito ang kanyang uniform, sando. So, yan yung mga paplansyahin natin. Actually, pwede na natin 'tong kunin, eh. Kunin na natin siya para ano, maplansya na natin. O, ayan. Yung ano lang naman, 'pag yung Kentucky, uniform niya, pero yung mga butas-butas na sando, hindi ko na yung pinaplansya. Since ano naman yun ni Gab, um, tawag dito, pambahay. Pero itong uniform, eh, every few days naglalaba ko. Wash and wear. Kasi since dalawa lang yung binili ko, eh, apat yung araw yung pasok ni Gab. So, kailangan hindi mo papaulit yung damit porket ano, walang dumi. Hindi na siya ano, ipapasuot na siya, di na siya lalaban. So, ito yung mga plansyahin natin. So, magtutupi din ako ng damit. Pero, yung iba kasi dyan basa pa. Pero kailangan na natin magtupi. And then, di ba tinanggal ko yung dalawang jacket. So, kailangan na natin to supiin. Aray ko. Kailangan natin itong plansyahin. So, ito yung pinaka-important since pag napasok sa gabi, hindi ako pumapayag na hindi plansyado ang kanyang mga gamit. So, tara, samahan niyo ako mag-plansya. I-prepare ko lang at aayusin ko yung ating area kung saan tayo mag-plansya. So,
magpaplantsa na tayo ng uniform ni Gab. Unahin natin, etong mga sando na 'to, pinaplantsa ko talaga 'to. Ayun, mas masarap kasi maglaban ng di kusot 'pag puti kasi natatanggal talaga yung mancha. Eh, sa edad naman ni Gab, hindi naman maiwasang hindi madumihan, lalo na 'pag chocolate yung baon niya. Ta's tutupiin lang natin siya nung hindi magugusot para ano na siya, gagawin na siya. Ayan, gising na din si Gab, so paggising na siya, tapusin ko lang 'tong ginagawa ko. Mag-aano naman kami, gagawa ng assignment niya. Ganito lang naman plantsahin yung Kentucky niya, hindi naman mahirap. So, hina-half ko lang siya ng ganyan para meron siyang ano, direksyon be, hindi siya sayang sa pagpaplantsa. Hirap kaya maglaba ng puti ta's naka-washing. Hindi ako pumapayag na naka-washing, kasi hindi natatanggal yung mga dumi, talaga siya natanggal. 'Pag may mantsa ulit, laba ulit, 'di ba? So, sakto naman yung Kentucky niya, kailangan lang talaga hindi siya matambak kaya nga sabi ko sa inyo 'di ba nakabukod. Pero bibili ako ng laundry basket para di na naka-ano sabit, gising na siya. So, dahil gising na siya, after niya kasi mag-school, tutulog talaga yan siya. Meron talaga siyang nap time. Parang ang dumi na itong sando na 'to, sa ilaw ko lang. Okey lang, paano naman natin 'to kasi ang ko naman kay Gab, pagkasuot niya, ta's after ng school, hinuhubad ko. Hindi ako pumapayag na suotin niya yun magdamag. So, kailangan iba pa rin yung pambahay niya sa pang-school. Hindi siya puwedeng masanay na yung sandong pang-school niya, pinambabahay niya. Daming arte 'no? Yun talaga ang life. Hmm, Pinakadaling plantsahin, short. Hmm, 'Di ba? Ang kanyang short. Buti na lang guys, nauuwi yung hanger sa H&M. So, may nagagamit ako sa kanya. Hmm. Kayo ba, gano'n din kayo maglaba? Hindi ko alam kung ako lang, laging nakabaliktad yung mga damit. 'Pag sinasampay, 'pag binabanlawan. Pero 'pag nilalaban siyempre nakaharap para makita yung dumi. Pero 'pag babanlawan ko na, nakabaliktad.
ibig sabihin 'pag namamatay yung plancha, super init na, gano'n? Hmm. 'Ba, perfect. So, tatapusin ko muna ang ating pamamalansya and balikan ko kayo sa ating next step. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Oo, ikaw 'yan. So, ang assignment mo, 'di ba natapos tayo sa horizontal, what do you call this again? Horizontal. And the other one is vertical. Vertical. Very good. And ngayon, ang assignment mo, Meron na tas of star. opo, meron star. Okay? Ang next assignment mo naman, you need to draw a slant. Huh? Slant line. Like this. Mm. Ano naman? Okay, o ikaw naman. Dito lang siya ba? Dito po. Dito po. Opo. Opo. Okay. Just straight. Just straight. Tapos diinan mo yung sulat mo. Like what mommy did. Diyan lang. Yan. O, dito gandong space. Yan. So, kailangan siya yung magsulat. Trace ko lang siya. O, dito sa gilid na. Kaya mo yan. Yan. Linya. Sige, go. Okay, next. Slant. Kailangan slant. Yan, slant. Oh, like this. Oh, yan. O, ganito. Slant mo pa, slant.
Oh, yan. Ganyan. O, dito mo. Yan. Slant. Yan. Very good. O, the other side. Dito. Yan. O, diba? Assignment niya. Para gagawa, hindi ako. Okay, next. More slant na. More slant. More slant. Okay? Go. Kaya mo yan. Okay, next. Slant pa ganyan. Slant. Ito? Like this. Opo. Ito po. Ito? Oo. Mm-mm. O, ayusin mo po. Ayusin mo. Dito start sa blue. Okay. O, then. Line. Draw a line. Line? Line. Ito? Opo. Hindi. Dito, oh. Like this, oh. Ganyan. Oh. Ganito po, oh. Yan po. Yan po. Ganyan po. Oh. Oh, dito naman. Dito sa baba. Yan. Slant. Slant mo ba? So, nag-slant na siya, guys. So, guys, ayan. Tapos na yung assignment niya. Binalik ko dito. Saan na ba yan? So, yun naman yung naging assignment nila. Yung slant line. So, ayan. Ito yung side. Saan kabilang side? Saan na lang dalahin ang kanyang pa-slant line. Pero okay lang yun. Mahalaga siya naman ang gumawa. At pala nilagyan ko ito ng cover kasi napipiklo siya. Ayan. Tapos, balutan ko naman na yung libro niya. And ito yung in-order ko sa Shopee, guys. So, sa TikTok pala. Lagayan ng big colors niya. Kasi nasira na yung lalagyan. Ayan o. Punit-punit na. So, for sure kaya naman to. Tsaka para pag nakikita niya yung kulay agad. Ayun, kasha. Wait lang, bakit ganun? Yung mga sticker na binili ko sa kanya. Matatanggal yung mga pangalan. Kasi gusto ko lahat may pangalan niya. Para pag naiiwan niya, alam na kanya. Kasi uso talaga sa stage nila yung, tawag dito? Nagkakawalaan ng gamit. Ayun, ang ganda niya tignan. Mas organized. Kaso umaangat to. Umaangat ang kanyang Gabriel Lloyd. Ayan. Para ilalagay ko na lang dito sa akin. Kasya ba? Si Green ang unang nawala sa kanyang kulay pero nahanap natin. Ayan. Ay, kasya. Ang cute. O, diba? Tapos lalagay natin dito. Perfect na. Ang pencil niya kaya. Ito kasi yung pencil case niya. Hindi lahat dito may tasa. Pinagamit ko na yung Mongol kasi mas matinta. Kumbaga sa ballpen, mas matinta siya. Ito yung isa, sobrang labo pag ginagamit. Ito naman yung Mongol XL, mas okay. Mas prefer kong gamitin niya. Kasya ba? Kasya naman. Iniisip ko sa tanggal yung pencil case niya. Pero, saan ko na malalagay ito? Wala kang gagamit. Huwag na. Dito na lang para mas organized. Pencil case siya. Alam niyo naman kung paano na ibabalik yung gamit niya. Ayan. So, tapos na. And everyday ko to ginagawa. I-check ang mga gamit niya. Kasi ayoko nagkukulang yung gamit niya. Tsaka, ang hirap na. Pag nawawala yung gamit niya. Kaya tinuturuan ko siya na laging ayusin yung mga gamit niya para hindi nawawala. Hindi balik ng balik sa school. 'Di ba? So, ayan. Tapos na tayo sa mommy's duty. So, kailangan ko naman mag-prepare dahil lalabas na tayo at babantay naman tayo. So, asikasin ko kasi
Kundi ipapakita sa inyo yung paano ko siya pakainin, paano kami kumain. Kasi for sure, alam nyo naman, be, at saka nasi-share ko naman yun sa inyo sa iba pang mga vlog. So, hindi ko na siya isasama dito. Pero, ayun, pahinga lang ako saglit. Mga, 30 minutes. Sakit na nakatawan ko eh. Pahinga lang ako mga 30 minutes and lalabas na ako doon. So, doon naman tayo sa pagiging tendera natin for today's video. So, i-update ko kayo. Hindi nga lang, Andy. May bayad. Sarap doon. Pero masarap. Pag bumili ka ng ba... Pag Isang bumili... daan mo, babe. Saan ka na eh. Ito binayaran namin dito na ma. Kapon dito. 200 na kami binayaran namin si Joy ka. 200, marami na kayo nyo. Oo, daming steak. Busog ako. Uy. Isang punto ito. No, nice idea yan. Ano na yan, Ani? Team Magkano yan? Graffiti ang 5.9 payo. Team yan. nga yan, bro. Team Graffiti. 2,950 isa. Sabi ko sa'yo. Katagumpay. Katagumpay. Ayan o. Lasa. Kain, guys! Binigay ko na yung... Ay, nakablog si Beba. Wala. Ano mo pa ano? Nagalit sila. Hoy, ano? Ako na nga dyan, umalis ka na. Charot. Lag mo, charot. Ayun o. Nasa ka na o. Ato na po, tapos na po. Pero kasi Pakita ko ko pa yun ng ano, inasalan pa. powder. Meron po ba nga sa Pre, ba na, para makakain na kayo. Eh kasi ayoko magdadala yung pa bukas na kaya sa school. Bakit? Dry ang paan. Maganda siya eh. Hindi, ayoko na Pakanyo, mamuti. maganda siya eh. Ayoko na Pakanyo. mamuti yung paa. Kaya mas Anong pakanyo? Maganda siya. Ano ka bang gawalis ka doon bukas? Oh. ako bukas. Pad yarn? May sas po ko Ah, yan. schedule po tayo. Meron ba? Pag yun, thank you po. Ewan ko ako. Half face lang. Sugar lang. Ito lang. Toasted mo naman ba? Tinanggal ng asawa mo Eh, toasted mo. Sabi niya eh. Yung sunog. Sunugin mo kung pwede. Mabigat sa buhay. Madaming reklamo sa buhay mga customer. Ganun talaga. Ganda na Reza. Ano mo yung customer is always right. No! I'm not agree with that. So, not agree naman. Ingay kasi nito. Ano oras na? Pre. 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 Yung mga bata kasi. Sige, sabi ako na lang. Uy! Oh, na. May stress ako sa'yo mag-ino. Malagkit yan ha. Ano yung malagkit? Sabi ka? Pero wala ka bibigay? Hanggang ano oras pasok nga Sally? Puro ba? 150, mother. Limit ka na sa akin. Oh, sige. Pagbigyan, nanay ka naman eh. Hanggang ano oras pasok niya? 12 para sa lasing ko. Kawawa naman yan eh. Nakakaawa, pero okay na nagsisipag. So guys, di ba mayroon itong order ng footlong kakagawa ko lang siya. Meron siya ulit another. Tapos, atin siya sa 42. Atin siya sa 42. So, para di tayo mahirapan, hatiin na natin yung tinapay. Sa 3. Ating nga ganito. Cincinnati ko naman na yung mga hotdog. Ha? Oo nga. Nakit na Hindi tayo yan eh. mahirapan. Lutuin.
Batangas. Nang ba nila, ni Gab? Oo, kailan pa yun eh? So guys, time check. Ganda ng mga kaibigan ko. 11:29 p.m. na po ng gabi and 30 minutes to go and magko-close na tayo. So pagod ang babae. Imagine ito yung routine ko everyday. I mean, yung ibang part naman, hindi. Para yung mga paglilinis, no, higaan, pag-ayos ng gamit ni Gab sa school, everyday ko talaga yung ginagawa. Yung ayusin yung study table niya, everyday ko yung ginagawa, be, as in. Sister, thank you! Pabot ako ngayon. So, ginamit kasi yung phone niya para mapang time check. And pagod na yung katulog ako, pero happy naman ako kasi ang titira ng ating paninda ay fishball and kikiam. So, syempre na-share ko naman sa inyo paano yung pamimili ng paninda. Ganun pa rin naman yun. Pero meron kayong mga abangan, mga 2 vlogs pa. Mga 2 vlogs, hindi. I-share ko sa inyo. Magiging consistent din ako. Since madami din nagsasabi sa inyo na na mag-vlog ako nung kita yung mga paninda, yung ginagawa ko. Kailan nahihirapan ako kasi lalo na pag ako lang mag-isa. Pag syempre yung friend ko kailangan niya din kasi yung anak niya. Hindi naman palaging meron tayong videographer. Pag mayroong nag-video sa akin habang nagluluto, yung friend ko yan. Pero pag wala, me, myself, and I lang. Yung shake lang ako ng ganyan. Ano yun, diba? Nagmamantika na ako. Ay, magpapahinga lang din ako. Kasi after ko maghugas ng mga gamit, papahinga ako para mag-half bath. Hindi para mag-amoy mantika tayo at naglalako. So, ganitong oras is tulog na din si Gab. Kaya nakakakilos pa ako. So, siguro mga pahinga ko na ito, 2:00 or 1:30 a.m. Grabe ka. Atake niya 7 p.m. pa lang. So, ayun. Ganun yung time ko. Tapos nagigising ako ng morning para asikasuhin si Gab. Siguro nagising ko morning mga 7 or mga 6:30. So, pagdating naman ng hapon, pag nagnap si Gab at hindi ko kaya mag-edit. Pagod talaga yung katawan ko. Hindi naman ako nag-edit. Hindi ko naman pinipressure yung sarili ko. Kaya ako minsan, napapansin niyo guys, pag biglang di ako walang upload or wala akong update, yun, parang super duper tired ang katawang babae, hindi kinaya. Or, kunwari 9 p.m. na, hindi ko yun i-upload. Kasi hanggang 8 p.m. na yung pinaka-time ng uploading video ko. So, hindi ako naghahabol or hindi ako nagagawa. Sabay sa flow. Ayoko din naman ma-pressure in life. At saka, mas mahirap pag yung katawan ko na yung bumawi sa akin. Siyempre, kailangan ko din pahinga, be. Diba? Kaya nga, maging breadwinner, maging solo parent, maging tendera, maging tutor. Hindi yan lahat badali, be. Lahat yan mahirap. Nagkakaroon lang ako ng time management kasi lahat talaga kinakaya ko kasi wala akong choice, diba? So, konti na lang. And then may order pa kasi ako. Gagawin ko na lang din siya in afternoon. Dilipit na tayo and okay naman ang kita natin for today's video. Safe. Nakasurvive tayo ngayong araw na to. And kung gawin yun, sasar na tayo and mag-aasikaso ako tapos hapon para makapag-sleep ang girl, diba? Makapagpahinga.